Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa mga naunang mga panalangin at ngayon ay patuloy kami na humihingi ng gabay sa inyo sapagkat alam namin napakasagrado ng iyong salita. Ito ay makapangyarihan, ngunit kung ito ay hindi namin pagtutuunan ng pansin, ito ay mawawala lamang at ito mawawala yung pribilehyo na pwede naming matanggap ngayon. Kaya tulungan mo kami at mangusap nawa ang Banal na Espiritu sa kalagitnaan namin. Dalangin namin to sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong text ay yung Acts chapter 14 verses 8 to 20. Itutuloy lamang natin yung atin pong pag-aaral sa Acts chapter 14. This is from chapter 13. This is the first missionary journey of the Apostle Paul. Acts 14, 8 to 20. Now at Lystra, there was a man sitting who could not use his feet. He was crippled from birth and had never walked. He listened to Paul speaking, and Paul, looking intently at him and seeing that he had faith to be made well, said in a loud voice, "Stand upright on your feet." And he sprang up and began walking. And when the crowd saw that Paul had done, they lifted up their voices, saying in Lycaonian, "The gods have come down to us in the likeness of men." Barnabas they called Zeus, and Paul Hermes, because he was the chief speaker. And the priest of Zeus, whose temple was at the entrance of the city, brought oxen and garlands to the gates and wanted to offer sacrifice with the crowds. But when the apostles, Barnabas and Paul, heard of it, they tore their garments and rushed out into the crowd, crying out, "Men, why are you doing these things? We also are men of like nature with you. And we bring you good news that you should turn from these vain things to a living God, who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them. In past generation, he allowed all the nations to walk in their own ways, yet he did not leave himself without witness, for he did good by giving you rains from heaven and fruitful seasons, satisfying your hearts with food and gladness." Even with these words, they scarcely restrained the people from offering sacrifice to them. But Jews came from Antioch and Iconium, and having persuaded the crowds, they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead. But when the disciples gathered about him, he rose up and entered the city, and on the next day he went on with Barnabas to Derbe. Well, ito yung tala ng ministry ni Pablo at Barnabas sa Lystra bilang bahagi ng kanyang first missionary journey. At for our information ay merong 3 missionary journey ang ating Apostle Paul sa Book of Acts. At ito yung una. Itong Lystra ang pangalawa sa huling city na pupuntahan ni Pablo bago siya bumalik. Pero ang pagbabalik niya is dadaanan niya ulit itong Lystra after ng Derbe, kasi Derbe yung huli. And then pabalik is babalikan nitong Lystra, and then yung Iconium, and then yung Antioch in Pisidia, hanggang makarating sa home base o sa sending church, which is the Antioch in Syria. So ganun yung itinerary, ganun yung track na mangyayari. So this is the second to the last na city na bibisitahin ni Pablo. At ang ipinapakita ng missionary journey na ito, kung ating titingnan, is yung katotohanan na yung gospel, it is really advancing to the nations at marami ang naliligtas, and the kingdom is really advancing. So, tinutupad ng Diyos ang kanyang programa dito, that yung mga disciples niya will be witnesses from Jerusalem unto the uttermost part of the earth. That's Acts 1:8. Ngunit, ang pag-advance na ito ay hindi madaling gawin dahil
kaakibat ng advance ng kingdom ay ang opposition. Kaya nga sa pagbabalik nila sa mga lugar na ito ay ang naging encouragement nila sa mga mananampalataya doon. So babalik sila doon sa mga cities na ito, pabalik ng Antioch sa Syria. Pero ang ituturo nila palagi sa mga tao na ito is, through many tribulations, you must enter the kingdom of God. That's verse 22. Sabi niya, nung bumalik siya sa mga city na ito, and then ito yung kanilang encouragement sa kanila. Ang encouragement sa kanila is, yes, you would enter the kingdom, but not without tribulations, with much tribulation. So yun yung pinapakita dito. At kung makita rin natin dito, kasi si Timothy ay residente ng Lystra. So sa pagtatala sa ating binasa, tila walang naniwala dito. Pero we know na si Timothy ay nanggaling dito. So dito nakakilala si Timothy sa ministry ni Pablo sa Lystra. At doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 10, nung nirecall niya yung kanyang missionary journey sa kanya, ang in-emphasize niya dito is yung kanyang suffering at mga naranasan sa missionary journey na ito. Basahin ko lang yung 2 Timothy chapter 3 verse 10. You, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness, my persecutions and sufferings that happened to me at Antioch, at Iconium, at Lystra, which persecutions and I endured, yet from them all the Lord rescued me. So ang nung nirecall ni Pablo ito sa kanyang protege na si Timothy, ang kanyang sinabi dito, matututo ka dun sa naging experience ko dito. Ang experience ko dito is I have suffered many things sa aking missionary journey na ito. At kumbaga sinasabi niya, and yet through it all, the Lord had saved me. Kaya yun yung pinapakita rin ni Luke dito, that yes, mag-a-advance ang kingdom, but through many tribulations. Nakita natin last time na nahati ang Iconium, di ba? Na-divide ang Iconium. Marami ang naniwala at naligtas, ngunit marami din ang naging opposition dahil nilason ng mga unbelieving Jews ang isip ng mga Greeks, ng mga Gentiles na, kumbaga, yes, hindi sila naniniwala, pero wala naman silang pakialam, pero nilason ng mga Hudyo ang kanilang mga isipan, so nakasama sila doon sa opposition. So nagkaroon ng paghahati na ganon. Pero kahit na nagkaroon ng division at marami ang kumakalaban sa kanila, ang sabi doon sa text natin, so Paul decided to stay there a considerable length of time. Sabi sabihin, kahit na ganon, na may maraming opposition, nagstay pa rin sila Paul and Barnabas na mahabang panahon doon dahil visible ang kamay ng Diyos na sinusuportahan yung kanilang ministry of the word, yung ministry of the gospel, sa pamamagitan ng mga miracles, and that motivates them to stay. And then, pero nung nag-escalate na from verbal persecution to physical threat, yung persecution, umalis sila doon. Hindi upang umuwi at huminto ang ministry, kundi para ituloy ito sa lugar na makakapag-ministry sila ng mas mainam. Kaya nga napunta sila dito sa Lystra, at ang hina-highlight ni Luke, at isa sa mga hina-highlight ni Luke dito ay yung pangyayari ng miracle ng pagpapagaling sa isang lumpo from his birth. At parang katulad dito nung lumpo na nandun sa Beautiful Gate, doon sa beginning of the ministry ni Pablo at saka ni John, yun sa Temple's Beautiful. Napunta sila dito sa Lystra, and there was a lame man na sitting, pinagaling itong isang lumpo na ito lumpo siya from his birth. Habang nangangaral si Pablo, at
nakikinig ang taong ito, at si Pablo, habang tinitingnang mabuti ang taong ito, ay sa tulong ng Banal na Espiritu, pinakita kay Pablo ano yung nilalaman ng puso ng taong ito. Nakita ni Pablo yung pananampalataya ng tao ito na siya ay mapapagaling. Sa context ng Acts, ay kasama sa faith na mapapagaling yung faith sa kung sino ang magpapagaling, and that is the Lord Jesus Christ. Sa context ng Acts, kapag sinabing pagpapagaling sa may pinagaling ang Panginoon or ang mga disciples, kasama na rin dito yung kanilang kaligtasan. Naniwala sila, yung faith na yun ang nagligtas sa kanila. Kaya sa malakas na boses ay sinabi ni Pablo sa kanya, nung tinitignan niya yung tao na ito, tumayo ka sa iyong mga paa. Sabi, you stand up on your feet. At biglang tumalon ang taong ito at naglakad. So he sprang up. Kung papansinin natin dito, this jumping and walking ay hakbang ng pananampalataya. Why? Kasi he obeyed the command kahit hindi niya alam kung paano niya gawin yung command. Di ba? Hindi nga siya nakapaglakad kailan pa man. Nung bago pa lang siya, nung pinanganak pa lang siya, lumpo na siya. So, paano niya magagawa na siya'y tumalon? Paano siya susunod kung di niya naman alam kung paano tumalon? So, this is an act of faith, itong pagtalon na ito. Kahit hindi niya alam, hindi pa niya naranasan yung tumayo at maglakad, lalo na yung tumalon, this is an act of faith. This was no doubt, and this is no doubt an act of God. Ito ay gawa mismo ng Diyos. Ang Panginoon na nagbigay ng pananampalataya sa taong ito, at ang Panginoon ang nagpagaling physically, at kasabay nito ay ang Panginoon din ang nagligtas sa kanyang kaluluwa. Ngunit kahit na sa mga mananampalataya at sa atin, alam natin, ito'y gawa ng Diyos. Pero dahil ang Listra ay isang pagan city at marami silang mga sari-sariling mga paniniwala, iba ang interpretasyon ng mga taga-Listra sa miracle na ito. Ininterpret nila ito base sa kanilang pagan religion. Nakita nila si Paul at Barnabas bilang si Zeus at saka si Hermes. At sila'y sinimulang sambahin ng mga taong bayan. Pero imbis na matuwa, ay itinama nila Pablo ang kanilang paniniwala. Kumbaga malaking veneration, malaking comfort ang mangyayari sa kanila dito kasi sinasamba na sila ng mga tao. They thought they are the gods na nagkatawang tao. Binisita sila. May pagpapala na naghihintay sa mga taong ito. That's why they have been venerated. Kung sa ibang mga tao ito, baka magpalit na ng paniniwala at magpalit na ng relihiyon dahil dito na lang ako. Batagumpay na itong relihiyon na to. Kasi okay na ako dito. Mag-settle na lang ako sa town na ito. Kami ang sikat dito. Pero itinanggi nila ang kanilang veneration at sinabi nila this is vain thing. This is a vain thing. Then pinakilala nila kung sino ang tunay na Diyos. Pero in response, pinagbabato sila. Si Pablo actually pinagbabato at kinaladkad at iniwan na akala nila ay wala ng buhay. Ngunit biglang bumangon at sumamang muli kay Barnabas para ituloy ang pangangaral. Makita natin dito yung faithful ministry nila Pablo na ituro sa mga tao kung sino ang buhay na Diyos. Kahit na nandun na yung kasikatan, kahit na nandun na yung persecution, ang kanilang aim pa rin is whether sila ay mayroong kasikatan, whether sila ay pinapersecute, they would continue to point others to the Lord Jesus Christ or to the living God. Hindi sila nasiyahan sa papuri ng mga tao. Hindi rin sila umuwi at umatras after ng persecution at sinabing okay na yon. Napatunayan nilang sila'y tapat to the point of suffering of yung suffering ng persecution. They continue the ministry of pointing people to the living God, whether they are in the uphill, whether they are in the valley.
ng persecution, they are continue to point people to the living God. And that is the measure of a faithful ministry. Kaya nga ang mensahe na pwede natin makuha dito is this: the measure of faithful ministry is not in being praised or persecuted, but in pointing people to the living God. Yun ang faithful ministry. Hindi yung sinusukat natin yung ministry natin kung tayo ay nagpo-progress or sabihin natin tayo ay pinagpapala. People are praising us. People are thanking our ministry. Hindi yun ang measure ng pagpapala or measure ng faithful na ministry. Hindi rin yung you're being persecuted. Wow, I'm being persecuted. Okay na ako na dito na lang ako kasi this is a sign na ako ay nasa side ng tama kasi everyone is opposing me. Kumbaga parang sinasabi natin na ito na yung buhay ko, wala nang hope, ito na lang. So, hindi yun ang sukatan ng faithful na ministry. Ang faithful na ministry is even though meron kang mga ganong mga experiences, you are still touching people's lives. You are still, kumbaga, pinoportray mo pa rin sa buhay mo si Jesucristo. You're still speaking to them about who to glorify. Hindi tayo, hindi rin yung ating circumstances. Translate ko lang yung ating mensahe. Ang sukatan ng tapat na paglilingkod ay wala sa papuri o pag-uusig, kundi sa pagtuturo sa mga tao patungo sa Diyos na buhay. Dalawang extremes ang naranasan nila Pablo at Barnabas dito. Sa una, sila ay pinuri. Sa kabilang banda naman, sila ay inusig. Alam niyo, dalawang extremes na ito, kapag ginawa nating sukatan ng faithfulness, ay maaaring maging distractions lamang sa ating panawagan. Kung tinanggap nila Pablo yung overwhelming admiration ng mga taga-Listra, ay mababaliwala nila ang ebanghelyo dahil ang masesentro ay sila, hindi si Kristo. Let's say kahit na simpleng papuri lang, tinanggap nila at sinabing magaling sila, kahit hindi sila sinabing sila Hermes at si Zeus, na-focus na sa kanila yung istorya, wala na sa kay Kristo, wala na sa ebanghelyo. Kaya ito ay pagbabaliwala ng ebanghelyo. Hindi natin dapat sukatin ang success ng ministry sa palakpak, kundi sa faithfulness. Hindi sa palakpak ng mga tao, kundi sa patuloy nating pagtatapat na dalin yung mga tao rin ng Diyos at ibang mga tao sa pagpuri sa Diyos. Ganun din, nagiging distraction naman din ang persecution kapag hinahayaan natin na pigilan tayo nito ng persecution na magpakatapat sa Panginoon. Sasabihin natin, okay, dito na lang tayo. Yes, a-accept na lang natin yung ating faith na i-define na natin ang ating buhay na puro suffering, pero at wala ng hope. Ganun naman ang danger ng sinusukat natin yung ating mga faithful, yung ating ministry, whether faithful or hindi, kung tayo ay may suffering. Sasabihin natin, ito na yung buhay ko, talagang niyakap ko na yung pagiging Kristiyano, puro suffering. Pero wala ka ng hope. Diversion pa rin yun ng gospel kasi ang gospel, even though there is so much suffering in this world, there is hope in Christ. Because Christ is coming again. Kahit hindi ka dito magbigyan ng reward ng Diyos, ano ngayon? There will be a great reward in heaven, a banquet for you, and also a mansion, but hindi nun isusurpass yung beatific vision na makikita natin ng Panginoong Jesucristo. We will be with our Savior, with our Creator. So that hope, kung meron kang hope na ganon, hindi mo sasabihin na, yes, faithful ako kasi nagkaroon ako ng mga suffering sa mundong ito. No, ang faithful na ministry is when you continue to serve Christ to the point na yung influence ng service mo kay Christ na apektuhan yung ibang mga tao at nalilid mo sila kay Kristo. Just like what is happening here. So faithfulness isn't
proven by popularity or pain, but by perseverance in proclaiming Christ, no matter the response. Whether pinapersecute ka, whether pinupuri ka, ang patuloy na aim mo is to present the Lord Jesus Christ para mag-glorify siya ng ibang mga tao. So, the question na pwede nating tanungin sa ating text is, how can we faithfully point people to God? Dalawang bagay ang makikita natin dyan. Actually, tatlo, pero pasensya na hindi na kinaya. Yung una, rejecting misplaced worship. And then pangalawa, redirecting misguided worshiper. And then yung pangatlo is parang something like rejoining missional work. Kasi sila Pablo, si Pablo nung siya'y binato, hindi siya huminto, bagkus sumama siya ulit kay Barnabas para pagpatuloy yung gospel ministry. So that's one of the pinapakita dito ni Luke na isang bagay that we can see kung tayo ba talaga ay faithful. Kahit na mayroong problema, kahit na may persecution, you would continue to proclaim the gospel hanggat may pagkakataon ka. So, tingnan natin yun lang yung simple na third point dapat, but let's dwell with this too. Yung first point natin, rejecting misplaced worship. Doon sa verse 14, but when the apostles, Barnabas and Paul heard of it, they tore their garments and rushed out into the crowds, crying out. And sabi dito, Paul and Barnabas tear their clothes when they saw the Lystrans offering oxen and garlands for them. Of course, yung oxen is yung beast na ino-offer, and then yung garlands, yung parang, sinasabit sa leeg na parang para sa mga santo, pang welcome ito, tsaka pang worship din. So, alam niyo kung bakit ganito na lang ang pagtrato nila kay Pablo at Barnabas? Ito ay dahil sa isang legend na palasak sa kanila. Famous itong legend na ito, or kwento, at na-record ito ng isang Roman poet na si Ovid, na noon daw unang panahon, bumaba daw sila Zeus at Hermes sa kanilang lugar saan yung ordinaryong tao, sila'y kumakatok sa mga bahay para humingi ng hospitality, ngunit silang lahat ay tinanggihan. Itong mga tao na ito, at maliban lamang sa isang couple na tumanggap sa kanilang dalawa. Yung tumanggap dito sa dalawang gods na ito. Bilang reward ay ginawa nila Zeus na templo ang bahay ng couple, at sila ay nakaligtas sa matinding baha na pumuksa sa lahat ng tumanggi sa kanila. So, pinarusahan lahat ng mga hindi tumanggap. Bantog ang kwentong ito sa mga Lystrans, kaya nung nakita nilang pinagaling nila Pablo yung lumpo, ay nakala nilang nangyayari muli yung kwento. Tinawag nila Barnabas na Zeus. Tinawag nila si Barnabas na Zeus because of the stature maybe. Kasi si Zeus, he is the king of the gods. And then si Pablo naman, tinawag nilang Hermes dahil siya yung leader na nagsasalita, because si Hermes, siya yung messenger of the gods. These two people, these two gods, itong mga Diyos-Diyosa na ito, sila yung nasa legend na bumaba doon sa lugar na yon. At hindi nila gustong gawin yung pagkakamaling ginawa ng kanilang mga ninuno. Kaya dali-dali silang nag-alay ng oxen at tangkang sasabitan sila ng garland. Pero nang makita ito nila Pablo, pinunit nila yung kanilang mga damit. Hindi ito yung para makipaglaban at pinunit. Ano bang gusto nyo? Hindi ganon. Nung panahon ng Biblia, ang pagpunit ng damit ay public declaration ng grief at horror. Yung grief at horror. Ginagawa ito kapag nakakita sila ng blasphemy, kapag may namatay, they tore their garments, at yung matinding kabiguan, kapag sobrang tindi. We saw
Job do this. We saw David have done this. Kaya sa pagpunit ng kanilang mga damit, sila Pablo at Barnabas ay nangingilabot. They sense here yung pangingilabot sa gustong gawin ng mga Lystrans. And that is worship men instead of the living God. Sabi niya, this is so sa kanila, horrifying na sila ay ituring na Diyos instead na ang ituring ay ang Diyos na buhay. In other words, ganito ang tapat na servant ng Panginoon. Kinamumuhian nila ang maging sentro sa halip na si Kristo. At yan ang ating pinupunto dito. Faithful ministers abhor being the center instead of Christ. They abhor being the center instead of Christ. That is the nature of a faithful ministers. Ang mga tapat na lingkod ng Diyos ay kinamumuhian ang maging sentro sa halip na si Kristo. Ito naman ang nasa gitna ng Christian ministry, di ba? Yung holy discomfort sa self-glorification. Kung ikaw ay tunay na alagad ng Diyos, at kung bibigyan ka ng biyaya ng Diyos na imumulat ang iyong mata at ipopokus talaga ang iyong paningin sa glory ng Panginoon, you would never ever have itong comfort na merong na nag-glorify ka instead of Christ. Merong kang magiging discomfort whenever you are being elevated, na parang mas mataas ka na kaysa sa Diyos. Ang tapat na lingkod ay hindi kakayaning sikmurain ang isang sandaling mapunta sa kanya yung spotlight sa halip na kay Kristo. Hindi siya nagke-crave sa papuri. Natatakot siya sa posibilidad na masapawan niya si Kristo. Hindi ito humility na para lang masabing humble ang taong ito, ang mga taong ganito. Ito ay devotion sa Diyos na naiintindihan kung sino talaga ang deserving ng glory. This is a devotion sa Diyos. Dahil nakikita niya, hindi ako ang dapat na may glory. Ang tunay na may glory ay ang being na aking dinedevote, and that is our God. Alam ng mga faithful ministers na ito na bawat himala, bawat sermon, bawat kaluluwang naliligtas at naidadagdag sa iglesia ay hindi testamento ng kanilang kagalingan kundi ng biyaya ng Diyos. Last week, may tinanggap tayo na members, and then ngayon, may tatanggapin na naman tayong members. This is not a product of any one of us. We may be yung kinasangkapan ng Panginoon for them para mapunta dito. But kahit na gawin natin yon, kung hindi kikilos ang Diyos at hindi maaawa ang Diyos sa kanila, hindi sila pupunta dito. They would stay doon sa lugar kung nasaan sila. But because of the grace of God, dinala sila ng Diyos dito. So lahat yon ay gawa ng Diyos at nakikilala yon ng mga faithful na ministers ng Diyos. Kaya kapag ang atensyon ay napupunta sa kanila, itong mga faithful ministers na to, mabilis nila itong ibinabalik kay Kristo. Sila mismo ay hindi hahayaan na yung simpleng appreciation or commendation na hindi naman pinagkakait, hindi naman masamang ibigay. Yung mga simpleng commendation ng accomplishment, hindi nila hahayaang maging idolatry sa part ng audience or sa part din ng binibigyan ng papuri. Okay lang yung mga papuri na ganon, pero not to the point na magiging idolatry na ito sa ating lahat. Napakataas ng standard na sinet nila Pablo at Barnabas dito, di ba? Parang ito yung muka dapat ng faithful na ministers. Sino sa atin ang ganon? Napakataas ng standard na sinet nila Pablo at Barnabas dito. Pero alam nyo, hindi ito nagawa nila Pablo dahil sa sarili nila. Ito ay biyaya ng Diyos. Kaya kung sinasabi natin, parang napakataas naman ng standard, di ko kayang abutin ito, and that is true. At hindi rin ito kayang abutin nila Paul and nila Barnabas kung sila lang ang kumikilos. They have the Spirit of God.
and they have the grace of God to do this. At yung biyaya ng Diyos na naging available sa kanila ay available din sa atin. Yan ang good news. Kung kaya nila ito because of the grace of God, that grace of God na tumulong kila Pablo para maging ganito is available also to us. Kaya kung nag-i-struggle ka dito, tumingin ka lang kay Kristo at hingin yung biyaya niya na tulungan ka. Impress sa puso natin yung ganitong klaseng faithful ministry. Yung ministry na hindi nagnanais na ma-put into spotlight. Yung ministry na ayaw ng platform. Yung ministry na ayaw i-advance yung sarili. Ang gusto niya i-advance yung mga bagay na patungkol sa Diyos at ikagluluwalhati ng Diyos. Kaya I want to challenge us, do not let the gospel be compromised by making sure that the ministry is not about us. Because the gospel can be compromised kung ang tinitingnan natin is this ministry is because of me. This ministry is running because of me. Walang ganon na faithful na minister. Kasi kung ganon is makakompromise lang ang gospel. Huwag niyong hayaan na makompromiso ang ebanghelyo. Kundi siguraduhin nating hindi umiikot sa atin ang ministeryo. Sa mundong ang hinahanap ay recognition, palakpak at yung platform. Lahat, yung platform na mailagay sa spotlight ang sarili, dapat nating paalalahanin ang ating mga sarili na hindi tayo ang bida sa programa ng Panginoon. Ang ministry ay hindi entablado para ipakita ang ating mga talents. Mga kapatid, ito ay sagradong gawain para iangat si Kristo. Hindi ito yung gusto mo, masunod is yung gusto mo. Hindi ito yung gusto mong maging ikaw ang nagko-call ng shots, lagi na lang, and then okay lang yung nagko-call ng shots kasi kung ikaw ang inatasan na maging leader doon sa isang gawain, okay lang yun. Pero if you are doing that just to point out na magaling kang leader, magaling tayong leader sa ating mga sarili, doon na nagkakaroon ng problema. Hindi po ito entablado para ipakita ang ating mga talento. Ito ay sagradong gawain para iangat si Kristo. Sa mga preachers na kasama ko dito, sa oras na yung spotlight ay natutuon sa atin, at kapag ang mga tao ay humahanga sa atin kaysa sa message, ang ebanghelyo ay lumalabo at naiisang tabi. Tandaan natin yan. Bilang mga mangangaral ng ebanghelyo, dapat nating ikagimbal ang ganong gawain. Yung ganong aspiration na you want to display your talent, you want to display your eloquence, you want to display yung ganong kagaling na ministry. Pero this is one thing na dapat nating isipin. Dapat madraw ang mga tao hindi sa galing natin kundi sa message. At sa mga ministers o mga may ministry dito, you do that for the glory of God, not for yourself. You do every ministry that you do for the glory of God. Diba? We know that the primary agent of this new age is who? Yung agent ng new age na ito sa three persons, among the three persons of the Trinity is the Holy Spirit. Siya yung prime mover ngayong age na ito. He was poured out in Pentecost and until now, He is the one working and He is residing on everyone na mga mananampalatayang katulad natin. And He was sent as the comforter of the saints. So it's all the work of the Holy Spirit now. Pero alam nyo, the primary ministry ng Holy Spirit ngayon ay luwalhatiin siya, makita siya? No. Sabi ni Kristo, I will send the Holy Spirit and when I send the Holy Spirit, He will glorify me. Yun ang i-glorify. Ang pangunahing ministry ng Holy Spirit is to glorify Christ. Kaya nga, whatever it is na ginagawa ng Holy Spirit ngayon, ang primary
focus is to glorify Christ, not to glorify the Holy Spirit. Of course, equal sila. Of course, wala namang paligsahan. But you can see yung disposition ng Trinity, ng Godhead, na even the Holy Spirit, ang kanyang ministry is not to glorify Himself, but to glorify the second person of the Trinity. So as members of the New Covenant people of God, let us make sure the ministry revolves around Christ, not us. Kung ganun ang Holy Spirit, how much, sino tayo? Sino tayo para sabihin na magmi-ministry ako para itaas ang sarili ko? Let's ikagimbal natin yung gano'n na adikain. And then number 2, redirecting misguided worship. Doon sa verses 15 to 17. Verse 15, Men, why are you doing these things? We also are men of like nature with you. And we bring you good news that you should turn from these vain things to a living God, who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them. In past generations, He allowed all the nations to walk in their own ways, yet He did not leave Himself without witness, for He did good by giving you rains from heaven and fruitful seasons, satisfying your hearts with food and gladness. Well, Paul didn't just stop their misguided worship. Hindi niya sinabing, no, tigil niyo yan. He directed it to the only one worthy of it. Diba? Hindi lamang pinigilan ni Pablo ang kanilang maling pagsamba. Itinuwid niya ito patungo sa tanging karapat-dapat sambahin. Nilinaw pa ni Pablo na sila'y mga tao din na katulad nila. At sa kanya sila inimbitahan na talikuran ng mga walang saysay na bagay ng idolatry. Pero hindi siya nagstay doon sa negative. Hindi siya nagstay na, teka, wag niyong gawin yan. Dinala niya ang conversation tungkol sa buhay na Diyos, na siyang creator of universe. Diba? Binanggit niya dyan. God is the one who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them. Ipinakita din niya ang goodness ng Diyos sa kanila. Sinabi niya, in past generations, He allowed all saints to walk in their own ways, yet He did not leave Himself without witness, for He did good by giving you rains from heaven and fruitful seasons, satisfying your hearts with food and gladness. Dahil hindi alam ng mga Lystrans ang Hebrew Scriptures, hindi siya nag-quote ng Bible verses dito. Pero, yung mga sinasabi niya dito is from the Word of God, di ba? Yung sa Psalms, yung when I consider the heavens, the work of your finger, what is man that thou art mindful of him. So, kahit na hindi siya nagko-quote ng Bible verses dito, he is using the general revelation. Tinuon nila ang kanyang attention sa natural revelation, yung rain, your harvest, yung food, and yung joy bilang patunay ng kabutihan at pagpapasensya ng Diyos kahit na malayo sila sa Kanya. You see, ito lang kasi yung pwede nilang maintindihan at doon nagdwell si Pablo. Ang pinapakita dito is para nagwo-work. Maingat na pinapaliwanag ni Pablo ang ebanghelyo sa paraan na maiintindihan ng mga kausap niya. At yan ang faithful ministry. Not for the sake of serving God only or para lang may masabi tayo, para lang may magawa tayo sa ministry, okay na yon. Hindi ganun lang, but laboring to help people know God. You labor not for the sake of laboring, but you labor to help people know God. Kahit na titingnan mo saan sila pwedeng makakonect. Ganun yung ginawa nila Pablo dito. And that's the point. Faithful ministry is not merely about serving God. It is about laboring so that others may come to know and worship the living God. You're doing your ministry, that's fine. Pero ang goal is hindi lang para makapag-minister na meron ka lang ginagawa. The goal is you help people
be drawn to the living God. You're serving God, of course, but you help others serve God also. Ang tapat na ministeryo ay hindi lamang tungkol sa paglilingkod sa Diyos. Ito ay isang masigasig na paggawa upang ang iba ay makakilala at sumamba sa buhay na Diyos. Kasi kung wala ka nang gagawin dito, na ang magiging tuon, ang mangyayari lang is kayo na lang ng Diyos na dalawa, hindi ka na mag-iimpluwensya ng iba. Okay lang din sana pala na kunin na lang din ng Diyos ang buhay natin at doon na lang tayo sa langit agad. But we are still here. It is because God wants to glorify Himself by our actions. Yes, ang tapat na paglilingkod ay nagsisimula sa devotion sa Diyos. Yes, meron kayong one-on-one devotion sa Diyos. Diyan nagsisimula yan. Pero hindi ito nagtatapos sa private na pagsunod sa Diyos, na parang it's between you and God alone. Yung devotion sa Diyos ay lumalabas patungo sa misyon, patungo sa paglilingkod, patungo sa pag-touch sa mga tao para they may see yung benevolence ni Christ sa iyo. They may see yung hospitality ni Christ sa iyo. Diba? Hindi ka naman pwedeng yung paglilingkod sa Diyos sa context ng iglesia, hindi naman direct na magbibigay ka sa Diyos directly, papadaan mo sa paano ka magpapadala ng pera sa Diyos? Lagay mo sa lobo at aangat sa langit. 'Di ba? Ginagamit ang paglilingkod sa Diyos is through His people. You want to give something for God, you give that to the church kasi gagamitin niya ng people of God. Gagamitin niya sa gawain. Hindi naman kailangan ng Diyos yung pera natin. Diba? Doon sa Matthew 25, doon sa last ng episode ng Olivet Discourse, may binanggit siya doon na yung goat, sa end of the age daw, magkakaroon ng pagsusulit. The goat nation and the sheep nation will be on the either side on the right side daw, yung sheep nation, which is yung mga ligtas, and then yung goat nation sa kaliwa, yung mga hindi ligtas. At sinasabi, on both ends, sinasabi kung ano yung ginawa nila, doon sila hahatulan. Sinabi doon, yung sa sheep nation, sinabi doon, mapalad ka dahil nakita mo akong hubad at ako'y dinamitan mo. Nakita mo akong uhaw at ako'y binigyan mo ng inumin. Nakita mo akong nakakulong and you visited me. Nagtanong yung mga goat nation, Lord, kailan ka namin nakitang nasa kulungan at binisita ka namin? Kailan ka namin nakita, Panginoon, na uhaw at binigyan ka namin ng tubig, nagutom, binigyan ka namin ng pagkain? Wala ka naman dito. Nasa langit ka. Ang sabi ng Panginoon is, as much as you have done this to this little one of my children, you have done this to me. So ang paglilingkod sa Diyos is, maglilingkod ka sa Kanya through His people. Through His people. Kaya yung devotion sa Diyos, lumalabas patungo sa paglilingkod sa mga tao. Hindi lang ito para masabing may ginagawa ka para sa Panginoon. Yung paggawa natin ay dapat naghihikayat din sa iba na mapalapit sila sa Diyos. Hindi pumunta sila Pablo at Barnabas sa Lystra para lang mag-minister for the sake of ministry. Nais nila ang transformation. And that is upang makilala ng Lystra ang buhay na Diyos. Kung ganito lang ang goal ng ating ministry, mawawala yung burnout kasi you would understand, mahirap talaga ang ministry. Kaakibat ng ministry ay mahirap kasi you are helping people worship God. Ibig sabihin, alam mo yung pinapasok mo, hindi ka na mabibigo kapag ka mayroong heartaches in the ministry. Hindi ka na mabibigo, hindi ka na madidisappoint kapag ka nagkakaroon ng mga problema na malalalim sa iglesia kasi yun naman ang ministry. Magkakaroon ng girian.
At we would touch hearts sa mga ganong bagay. We would hurt someone na kailangang i-hurt para lang maitama. And then hindi ka lang nandyan sa kung ano man ang ministry mo para maging smooth ang worship just for the smoothness ng worship. Hindi ka lang nandyan sa tech. Hindi ka lang nag-prepare dito para lang masaayos ang flow ng worship ngayon. You would want to really make the flow of the worship smooth kasi you want all to have communion with God. Hindi lang yung parang, ito na yung naka-assign sa akin, gagawin ko to. Gagawin ko to para lang matapos na. Para lang may magawa. Para lang hindi mapahiya. Hindi mapahiya si Paz, hindi mapahiya yung ganito, hindi mapahiya yung mga kasama ko sa ganitong ministry. Hindi lang yon. You would want a smooth flow of worship because you want all the people of God to worship God in reality. So as a challenge, minister not just to serve, but to steer hearts toward God. Minister not just to serve, but to steer hearts toward God. Maglingkod, hindi lang para makapaglingkod, kundi upang pukawin ang puso ng tao tungo sa Diyos. Alam naman natin yung word na pukawin. This is para mabuhay yung kanilang puso patungo sa Diyos, magkaroon ng interest. Ang aim mo dapat ay hindi lang physical na makapagpagal ka para sa kanila. Nagnanais ka dapat ng spiritual impact sa kanilang buhay, sa bawat isa sa atin. Hindi mo dapat itinuturing na parang trabaho mo lang ang ministry na ang goal lang is ma-fulfill mo yung task or ma-meet mo yung goal or yung quota. Mas malalim dapat ang tingin natin sa ministry. Dapat ay pinupuntirya natin ang puso ng tao. Dapat meron tayong isa o dalawang tao na natatouch yung buhay. Di ba yung kinanta natin last week, yung Make Me a Blessing, napaka-suited dito. You make yourself, you pray to God, Lord, make me a blessing to someone today. Hindi lang in physical sense at hanggang doon na lang. Makita niya sana si Kristo sa lahat ng pag-serve natin sa Kanya. Kapag nagsiserve tayo para lang makumpleto ang program o ma-impress ang mga tao, well, nagtatagumpay tayo in a certain sense, pero walang meaning at impact yung na-accomplish natin. Walang meaning, walang impact. Kasi hanggang makumpleto lang yung program. Natutuwa ang mga tao, babalik sila dito because of the program, not because of God. So please serve others with a love that is like the love of Christ. Yung love na na-amaze yung mga tao, di ba? Lahat ng encounter ng Panginoon Kristo, lahat ng naliligtas sa kanyang ministry, they were amazed. They were amazed. Yung nakikita nila yung care ni Kristo sa iyong paglilingkod. Yan ang faithful ministry. Diba? Si William Wilberforce ay isang Kristiyano na nag-serve sa bilang British politician. Nung naligtas siya, nag-isip siya maging pastor, ngunit dala ng payo ni John Owen or John Newton ay nanatili siya sa politics upang doon ay labanan nila pareho yung slave trade. Si John Newton bilang pastor, pero si Wilberforce ay bilang politician. Yung mga speeches niya ay pumukaw sa damdamin ng parliament hanggang sa ilang araw bago yung kanyang kamatayan, naipasa yung Slavery Abolition Act noong 1833 at doon natapos ang battle laban sa slavery. Alam niyo, ang pwede natin makuhang lesson doon, we serve people with the aim of bringing them to light. Bringing them to the light. We serve kahit saang larangan ka, tinawag ng Panginoon. Whether housewife ka, yan ang ministry mo.
you serve your children, you care for your children, and ang goal natin is to bring them to light. Pwede kasi na you care for them, pero hindi mo sila dinadala kay Kristo. But ang aim natin is to serve everyone na nasa poder natin, na mas malapit sila kay Kristo. As a conclusion, in every act of service, we glorify God and extend the invitation for others to join in that worship. Let's pray. Lord, we are praising you sa message namin. Help us, Lord, to apply this. Alam namin this is high caliber na trait ng isang Kristiyano. Pero these people are just men like us. Pero binigyan mo lang sila ng biyaya kaya nagawa nila yon. Pero available din yung biyaya na yun para sa amin. So, Lord, tulungan mo kami. We can just do this only by your grace. Kaya umaasa kami sa inyo. At kung ano man ang ma-accomplish namin, we would not want ourselves to be elevated, but we want to bring the glory all to you. Kaya kung kami man ay may mga pagkukulang, tulungan mo kami na magbago. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Tulungan mo kami ngayon sa aming pagharap sa inyo sa hapag ng sa Lord's Supper. We pray na makita namin muli ang Ebanghelyo at makita namin na may pag-asa pa rin pala kami kay Jesucristo at kami ay patuloy na mabuhay in glorifying you. Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.